Bunggo ho, mga bossing. Ano daw? Hmm, kesa nasasayang lang daw po yung mga budget, mga bossing, doon sa flood control na ginagawa pong gatasan ng ilang mapagsamantala. Please lang, gamitin na lang dito. Gamitin na lang yung pera po na para sa flood control daw po sa mga evacuation center. Sir, halatang may kahinaan ng ulo nyo. Ano po? Ang Pilipinas, kailangan na ng flood control. Di ba? Ang sabi nga ho, mga kababayan, ang unang depensa natin para po sa mga pagbahang nangyayari ng ganyan, mga bossing, ay yung kalikasan. Yes, totoo naman po. Yung mga kapunuan, mga kabundukan natin na meron pong makakapal na mga nerves, ano ba sa Tagalog? Ugat. Oh, makakapal na mga ugat na makakatulong po na sipsipin yung mga tubig na manggagaling po doon sa ulan. Unang depensa po natin yon. Ngayon, mga kabundukan natin, alanganin na ho. Bakit? Dahil kay Duterte. No? Dahil kay Duterte, biruin mo, nakaamoy ng pera doon sa doon sa mga minahan, doon sa mga pagbimina. Aba, tinanggal yung 9-year ban, no? Yung 9-year ban po na yon, sana mga kababayan ay makatutulong para po muling magsitubo yung mga halaman, etc., etc., para hindi masira yung kalikasan. Sabi, hindi, pera to, no? Lift natin yung 9-year ban para doon sa mga bagong magmimina. Kalbo ang bundok. So ngayon ho, mga kababayan, flood control, kinakailangan po ng Pilipinas yan, mga bossing. Bakit po? Dahil nga eto na di ba? Yung unang depensa natin, wala na, hindi na kinakaya. Ngayon, kinakailangan ng kumbaga artificial, no? Na tutulong para masugpo at para hindi tuluyan na magbaha ang ating mga lugar, mga bossing. Yan na nga po yung flood control. Ang sinasabi, no, nitong si Senator Bungo, yung pondo ng mga flood control na lang daw po, mga kababayan, nangangati yung tenga ko, ay yung mata ko, ilagay na lang daw po sa evacuation center. Wala naman pong masama, mga bossing. Di ba? Wala naman pong masama doon sa sinabi ni Senator Bongo. Kaya lang, parang sinabi mo na tanggapin na lang natin yung problema sa baha. No? At eto, dito kayo pupunta pag nagkaroon ng baha. Dito sa mga evacuation center. Kung ako ang sisitwasyon dito kay Bongo at kinakailangan ng aking opinion, ang gagawin ko po, susugpuin ko talaga yung mga contractor, yung mga sabit dito sa mga flood control at itutuloy ko pa din po yung flood control upang maibsan kahit papaano, upang malutas kahit papaano yung problema sa baha. Di ba? Yung problema sa baha, mga bossing. Sabi ni Cyrus Molo, sus, late kayo live ito. Sabi sa inyo, kayo lagi ang late eh. Ako lagi, pag nilagay ko alas 10 ng umaga, umpisa na agad tayo dun. Hindi nalilate si Mark Ramos ha. Oo. Di ba? So ngayon, kung ang sinasabi ni Senator Bongo, no, na AKA Boy Lugaw, with matching kariton, nandun yung lugaw niya, mga bossing. Parang sinasabi niya, tanggapin na lang natin na ang Pilipinas ay talagang binabaha at dito kayo pumunta sa mga evacuation center. Kung ako ho, hindi. Itutuloy natin yung paggawa ng mga flood control at sisiguraduhin natin, malamig Arlene eh. Di mo ko inaakap dito, ikaw eh. Gusto mo yung yung ang umaakap sa iyo yung mahilig sa paa eh. No, ang ayan, nawala tuloy ako dahil doon sa paapaan ni Arlene. Ngayon ho, mga kababayan. Di ba? Kung ako ang hihinga ng opinion dito, tuloy natin yung flood control. Pero sisiguraduhin natin, babantayan natin na talagang tatapusin at maayos na gagawin yung flood control. Di po ba? Para hindi tayo umabot doon po sa kinakailangan pa natin pumunta doon sa mga evacuation center. Di ba?
Kasi ito pong sa nakikita ko na suwestiyon po ni Bongo, parang tinanggap na lang natin na, sige, ano, since nandiyan na ang baha, tanggapin na lang natin, no? Dito na kayo pumunta sa mga evacuation center. Sabi ni Ma'am Princess Paris, gagawa ka ng evacuation. Paano ang flood control? Dapat may evacuation at may magandang flood control. Ano ba ang laman ng, ewan ko, si Bongo ho. Siguro, yung mga pakain niya ng lugaw, minsan, yun din yung kinakain niya. Kaya ang nangyayari, parang lugaw na din ho ang ulo. Sabi ni Ma'am Janelle Van der Herst, walang masama sa flood control. Proper implementation lang, no? Lang problema, di pwedeng mawala yan dahil para sa kaligtasan ng tao. Kaso sabi ho ni Bongo, ano na lang, yun na lang, no? Evacuation na lang din. Yung ilagay na lang yung pondo doon sa mga evacuation center. Tapos ang gagawin ni Bongo, no? Syempre ho, di ba? Mga inauguration. Ang pagbubukas ng mga ang pagbubukas ng mga evacuation center. Aba, syempre pagka-opening ho, visit ho dyan si Boss Bongo, mga kababayan, dahil sabi nung iba, ay si Bongo, mahilig yan doon sa mga picture taking doon sa may mga bubuksan na mga proyekto, tapos magmumuka na siya ang nagpasinaya o siya ang nag-umpisa o siya ang nagtayo ng mga proyekto na yon. Sabi ho, narinig ko lang. Ginagawang gatasan ng mapagsamantala. Si Bongo, parang walang conflict of interest sa mga sa mga proyekto daw po ng gobyerno. Etong si Senator CLTG Builders, mga kababayan, kala mo walang walang dungis walang maisasabi sa kanya Senator, ano ba yung si? Nakalimutan ko na naman yung si ni Bongo Clarence, hindi Clarence Senator Christopher. Senator Christopher Lawrence Tesoro Go, aka CLTG, diba? Has called for accountability over alleged irregularities in flood control project following his visits to communities in Cebu severely affected by the recent onslaught on Typhoon Tino PH. Kung maalala nyo kinasuhan to ni Senador Trillanes at 200 po na proyekto ng dokumento nun yung daladala ho ni Senador Trillanes, mga kababayan. Ganun kakapal na ganyan. Hindi ho kinaya na bitbitin, mga bossing. Ang ginawa, nilagay sa karitela, tinulak. No? Kasi sa sobrang dami. Baka mamaya, Boss CLTG, isa doon sa 200 na dokumento na dala ni Trillanes, flood control. Yari ka dyan. Di ba? Sabi dito, ni Bongo, kesa nasasayang ang mga flood control na ginagawa pong gatasan ng ilang mapagsamantala, please lang, gamitin na lang dito ang mga evacuation center. Yun nga ang gusto ni Bongo. No? Hindi na susolusyonan yung pagbaha. Wag nang magawa ng mga flood control. Total naman, ninanakaw. Ilagay na lang dito sa mga evacuation. Parang tinanggap na nga po. Total, baha na naman sige, kapag kababa, rekta na agad kayo doon sa evacuation. Solusyonan, bantayan yung mga gumagawa. Alamin yung mga sukat ng bakal na inilalagay. Alamin kung talaga bang proper yung ginagawang flood control. Ganon dapat ang sagot, Mr. Senator. No? Dahil kinakailangan ng Pilipinas ang mga flood control na ganyan. Sa Japan nga po, nakita nyo, bihirang bumaha, hirap na. Talaga pong kapag kayong malakasan ho yung ulan, saan po pupunta? Sa ilalim ng lupa ho. Rekta, meron silang napakalaking underground na paglalagyan po nung tubig ulan na bubuhos diretso sa dagat. Diba? Si Bongo, alisin na yan. Ilagay na lang sa evacuation center para nang sa ganun. Kapag meron ng mga bubuksan ng mga evacuation center, makakapagpa-picture na ako. Yan daw po ang hilig
ni Bush Bungo, mga kababayan. Sabi, kung sino man ang may kasalanan, dapat managot dito sa mga flood control. He added, urging concerned agency to investigate and hold accountable those behind substandard anomalous project in Cebu City. Tapos sasabihin na naman po ng mga DDS, no? Bakit ganun? No? Cebu yung binabaha, tapos nag-iimbestiga doon sa Davao.